So hello guys, for today, ayan, magbibigay lang tayo ng ating tips or yun nga, one set about this issue, no? Hindi issue, yung news talaga na isang kabayan natin na pinatay sa asawa niyang AFAM na Slovenia. Today is a great day. Yan, no? So, ito ay, ayoko sanang mag-content ito kasi nga, parang, di ba, kakaawa and then, but somehow, parang na din to guide the other women out there, no? Mga Pinay na gustong mag-asawa ng puti nga, or mga foreigners, ibang lahi, ang gusto na asawahin. So, parang, ito na nga, mag-share na lang tayo ng, yun nga, parang tips, para, di ba, safe kayo. So, hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari sa kanila, no? Or may away ba? Or may mga selosan? Kasi yun na lang ang nakita natin, no? Na news na yun nga, isang Pilipina na pinatay na sa asawa niyang Slovenian. So, ang iba, nakikita ko sa TikTok o yung mga comment na dapat talaga yung duration or dating, may duration talaga na dapat before we will get married, yung date period ninyo is umabot ng 6 months, 1 year, or ganun. So, I cannot really say like that kasi nga, personally, kami ng asawa ko, hindi kami umabot ng 1 year before we decided na yun nga, mag-asawa kami. And then, meron din mga nakikita ko na, yun nga, 2 months lang daw, 1 month lang daw, and then they decided already to get married, and now, they're already 10 years in their marriage life, and then, yung parang ganun ba? So, I think it depends talaga yan. Kung siguro, parang hindi kayo sure sa ugali, siguro yan, ipagpapahaba nyo, but siguro kung in 3 months naman, 'di ba, yung na kilala mo talaga siya, kaya siguro nag-decide sila. We really don't even know kung alam ni Kabayan. So di talaga natin alam if the Filipina or si Kabayan alam niya na yun nga may history of mental health problem si yung lalaki, yung Slovenian. So we don't know, nag-take risk lang ba siya, hoping na baka magaling na. We really don't know if alam ba ni Kabayan yun, and because maybe in love talaga si Kabayan, okay lang, and then nag-take risk lang talaga si Kabayan kasi nga baka in love nga, and then she was hoping na yun nga, okay lang. So we really don't know. And then don't know also, we don't know if alam ba ni Kabayan na may sakit yung AFAM niya, mentally ill ba yun, or yun nga, alam niya but she was just taking the risk kasi nga in love si Kabayan sa asawa niya or yung sa lalaki, no? So, we don't know really the whole story. So, ang nalaman na lang natin is yun nga, pinatay na siya. So, ang 1 cent ko lang dyan, no? Or advice ko, tips ko sa mga Filipina na gustong mag-AFAM or may mga AFAM, naghanap pa ng mga, or may mga ka-chat na online, take time na to know that person. So, kung kayo is sa akin naman ng personally, hindi kami umabot ng 1 year ng asawa ko bago kami nag-decide to, yun nga, to get married, or yun nga. So, before kami nag-decide na magpakasal, yung iba, nakikita ko sa comments, sabi nila, 1 month lang daw, nagpakasal na sila ng AFAM nila, and then, yun nga, 10 years na sila ngayon. So, may mga story tayong mga nakikita na mga ganyan, no? So, depende talaga yan. Siguro, hindi sila umabot ng ilang months because they already trusted the guy, and then, yun nga, yung gut nila na, this is for me, and then he is trustworthy. So, maybe, kaya siguro na yung dating nila is maliit lang ang time. Depende lang talaga yan, no? May iba din na ilang years bago nag-decide magpakasal. Yun nga, ang sa akin lang, if you are not sure yet, so don't settle. So take time to know the guy or take time to know the AFAM. And then, yun nga, second is red flags. Kung may mga nakikita kayong mga red flags, is like physically abusive siya, and then verbally abusive, yung nananakit sa inyo physically, or di kaya, yun nga, verbally abusive, yung bang nagsasabi ng mga bad words sa'yo, yung mga, ano pa yung mga nakakababa ng moral. Yun nga. So,
Yes, love. So, wag niyo po yang i-allow or don't settle. And then, yun nga, yung pang, kung mahal mo talaga, maybe you can say na, I don't really like this and I feel bad when you say like this to me na, yun nga, nasasaktan ako and it's not good. So, maybe somehow, baka pwede mo naman sigurong hindi mo ako mapagsabihan ng mga ganyan, ng mga bad words, no? Pero kung paulit-ulit pa rin, kahit sinabi mo na, ay, wag na kayo mag-settle dyan. Kasi selfish ang taong iyan. So, red flag yan. So, yun nga, second na tip ko, kung may makakita kayo mga red flag, don't settle. Huwag kayong mag-settle. Kasi, baka sa isip nyo, baka wala na akong mahanap na iba na afam, wala nang makakagusto sa akin, kaya magsistay na lang ako sa kanya. So, it's not good. No? Huwag kayong mag-settle sa mga ganyang relationship. Kasi, una is, kayo ay masasaktan, yun nga, emotionally, mentally. So, hindi siya maganda. At, for sure, no, marami pang mga lalaki dyan, marami pang mga afam na para talaga sa'yo. So, you just need to be patient. At yun nga, take time. Then, the third tip is pray to God. Okay? So, kung naniniwala kayo na may Diyos, pray na, yun nga, na mabigyan kayo ng magiging kapartner ninyo in life na tatatuhin kayo ng maayos, no? Kasi, ibibigay yan, especially if you are really praying it from your heart. O, diba? So, yun ang ating tips, mga langga, no? First is, know the person, wag magmadali, and then, yun nga, second is, kung may mga red flags na, wag mag-settle na you think he will change, kung magpapakasal na kayo, he will change if may mga anak na kayo. So, yun nga, kung ilang beses nyo nang kino-communicate na ayaw ninyo sa mga ganyan, or ayaw nyo tinatrato kayo ng ganyan, pero paulit-ulit pa rin, wag na kayo magpakamartir. It's time to move on. Madami pang mga afam dyan. So, no? And then the third one, yun nga, so pray. Pag-pray ninyo na makahanap kayo ng magiging kapartner ninyo, na yun nga, swak na swak, okay? It doesn't need to be rich. Kung rich ang makita ninyo, wow na wow, but yun nga, ang ano lang is itatrato kayo ng mabuti, and then yun nga, pwede kayong makakain 5 times a day. That's it, mga langga. Thank you for watching.